kalapatids, muli nagbabalik Mark Aguilos ng taga-Kalumpit, Bulacan. Ito nga pala yung muling pinagawan lock sa akin ni Mr. Paulo Malabar dito sa QC. Ito nga pala yung lock na gagamitin niya sa BBC. Silipin natin mga kalapatids. Ito nga pala gawa ito sa sliding. Ang ginamit ko lang dito, bearing. Ayan o, kaya ano siya maganit ulak. Dito nga pala tayo sa first section. Dito nga pala yung cup. So ito pala yung pinagawa niyang box spurs ni Mr. Paulo Malabar. So ito 25 volts to. Tapos sinamahan na rin niya ng mga beepers na kulay blue para kung magpapasobra siya ng mga braid, meron pang mga ibang paglalagyan. So ito pinapinturahan na rin sa akin to. Ayan. So pininturahan ko na rin ang kulay gray. So nilagyan ko siya ng baseboard na white para maganda naman tignan. So yun pa ng flooring niya. Plyboard na 3/4 to marin. Tapos yung pintuan niya sa may dito sa may ABR louver na sliding din. So bearing din ang ginamit ko kaya magaan siyang itulak kalapatids. Ayan o, bearing o. Bearing lang na di uno yan. Kaya hindi mo na kailangan bumili pa ng mga ibang pang sliding na sobrang mamahal. So yung palang trap niya, ang ginamit na lang namin trapdoor, yung pang Taiwan lang na ganito na easy. Kasi pagka sa PHA kailangan mabilis ang clacking. Ayan. So ito nga pala yung sa second section niya, sa hen. So ginamitan ko pala siya ng king dry na 1x2 na king dry. Ayan. So dito pala yung niya, partition niya. So kalapatids, ito pala yung sa hen niya. 25 volts din to. Tapos nagpasobra na rin siya ng mga beepers sa blue. Para i-feeder na nasobra yung breed niya. Pero pang paglalagyan, meron pagdadapuan kung di na sila magkakasya nito. So ito pala yung isang butas ng kanya ABR, ayan. Lahat ng mga pinto niya dito sa ABR, ginawa ko siya ng louver. Kaya kahit tanghali mga kalapatids, nandito kayo sa loob, hindi kayo pagpapawisan, maganda yung ventilation ng hangin dito sa loob. Ayan mga kalapatids. So yung lockman niya, dito nilagay yung mga beepers. Kasi maganda yung sikat sa umaga dito kasi yung putok ng araw sa umaga. Kaya sa umaga pa lang nilalabas nila yung ibon. Binibila nila rito kahit maghapon, kaya hindi rin nakakapag-overfly. Kahit medyo magkaedad na bago nila pawalan, hindi mag-overfly kasi talagang maganda ang view, kitang-kita agad ng ibon. Ayan o. Dito pala tayo sa may waiting area niya mga kalapatids. Puro 1x1 pa lang steel matting ang ginamit namin dito, puro galvanized. Ito pala yung dala niya oh. So mga kalapatids, ito pala yung ibabaw nung kanyang ABR. So yung nakikita pala ninyo na to, ito di baklas ito. Pagkatapos na sila mag-viewing ng mga YB nila, kung gusto na nilang turuan, napapali pa rin. Ito, natatanggal ito. Naalis to mga kalapatids, so tingnan nyo. Oh. Naalis yan. Oh. Ito pwede nilang tanggalin ito. Tapos nilagyan ko na rin ng pinto. Para pagka gusto nilang kunin doon sa loob, makakapasok ka sa loob. E pwede nila rito lagyan ng yan, ng mga dapuan. Para kahit magdamag nilang ilagay dito, walang problema. Para di sila bababa sa baba. So ito pala yung ginamit naming trap. Ito. Bali stainless pala ang ginamit ko rito, 1/4 na stainless. Ayan o mga kalapatids o. O, napakaganit tulak o. Ayan o. O. So ito na pala tayo sa sa ibabaw ng na waiting area. So ito mga kalapatids, hindi na kami nagpagawa pa ng salamin ni Boss Pao. So ang ginawa ko na lang, sabi ko sa kanya, bumili na lang kami ng polycarbonate. So rito, ang nagastos lang namin dito, naka 1.6 lang kami. So meron pa sumobra ron sa dalawang binili namin. Bali, ito rin ang mga ginawa ko sa bintana. Kaya ito kinalabasan ng loob niya. Ayan, ganyan na itsura niya. Pinuntunaran ko na rin ang kulay gray. Tapos ilagyan ko ng baseboard na puti sa ilalim. Para maganda siyang tingnan. So ito pala yung bintana niya. Yan mga kalapatids. Hindi mo na kailangan magpagawa ng salamin kasi pag nagsalamin ka pa, abutin pa ng mga 20,000 plus. Ito, na 1.6 lang kami rito. Ayan o.
So nakakisami na rin pala yan. Kaya pinalagyan dito ang galabas. So ito, pinalagyan ni Boss Pao ng pin light. So dito nga pala tayo sa may baba. Titignan natin yung harapan ng lock. Ito nga pala yung harapan ng lock niya. Ito pala yung ABR niya. Ano po naman ang harapan niya? Tama ka pa naman. Ito nilagyan ko. Yung mga ganito kasi kapatid, nilalagyan ko talaga para paglalabas yung lockman niya. Pag pupunta rito sa may harapan, baka mamaya kung wala nito, baka mamaya sa sobrang pagpumadali niya, hindi siya, walang hawakan dito, malalaglag siya. Kaya ito nilagyan ko ng ganito. Ang purpose ito para kahit nagmamadali siya, meron siyang mahawakan dito, hindi siya malalaglag dito. Ayan mga kapatid, yung mga simpleng design lang ng mga Taiwan lock design. So ito nga pala, wala silang planong binigay sa akin. Ako, pagka sinabi lang sa akin na ganito rin yung gusto nila, mali ako ng bala sa plano nun. So basta bili lang sila ng bili ng materialis. So ginamitan pala namin ito ni Boss Pao ng 1x1 na tubular, tsaka 1.5 na tubular, tsaka 1.5 na angle bar. Tapos yung screen, na 1x1 na galvanized, long span, play sheet, saka yung mga plywood pa. Kasi ito sa ilalim nilagyan namin ng sapuan ng dumi para pagka umulan hindi kumakalat sa baba. Ito papakita ko sa inyo yung ginawa ko sapuan ng dumi. Mga kapatid, ito nga pala yung louver na nilalagay ko na ventilation. Ayan, ito maganda to. Kahit malakas yung ulan, huwag lang sasamahan talaga ng sobrang lakas na hangin. Hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. Kaya kung puro ulan lang, kahit meron katamtaman na lakas ng hangin, hindi siya papasukan ng tubig. Ito pa rin ang number 1 na magandang ventilation. So dito tayo, titignan natin yung sahuran ng dumi na ginawa ko. Sahuran ng dumi, para hindi kumakalat dito. Para kahit meron dumaan dito sa ilalim na magagaling dun sa may baba, dito dadan, hindi siya matatayan ng ibon kung nandito siya sa ABR. So ito pala. Ayan. Ayan. Kasi pwedeng detalye na lang ito mga kalapatid. Ayan, ganyan, no? Ayan, tapos dinilit. Ito para hindi na rin mahirapan yung lockman. Ayan. Ayan, kaganyan na. Ito, di naman ito basta-basta buwabagsak. Ayan. So, ang ginawa ko nito, dalawa. Kabilang kasi, yung sukat ng lock na to is 8x12 yung sukat ng lock na to. So, ang ginawa kong dalawang ganito. Ito ko napatid yung isa ko. Ayan, o. Ayan. Parang nang dumi to. Ayan. Ayan. Ito, kung gusto nyo sagad, pwede. Kung gusto, pagka naglinis siya, pwede ibaba na ganyan. O pwede yung ganyan. Ayan, o. Kaya ganyan, o. Sauran ng dumi, basta sauran ng dumi. Kasi yung mga ibang gumagawa, hindi na napapapaglanuhan. Ang lock na to, ginawa ko siya ng 5 piraso. Ayan mga kalapatids. Ayan. Ito na yung posting nila. So hanggang dito yan, no? Kaya matibay siya, hindi siya matadali ng bagyo. Ayan, sinama ko na siya dito sa may trasos, dito sa may bubong. Ayan, diretso. Ito ito, kalapatid, ayan. So ito yung pinakailalim niya. At ito pala yung pinaka-side niya. Ayan. So ito yung siding sunlock. So paano mga kalapatid, hanggang sa muli.